tutulong sa atin na maitabuyin natin ang maigi or effective yung ating mga anak. Okay, so sabi nga nila is as easy as ABC. So ngayon parang ang ano natin, abaka. Tagalog naman, abaka. Para madaling tandaan. Okay? Alright, so number 1, ano po ba yung... Sorry? Alright, number 1. Ay, letter A pala. Okay, ano ibig sabihin ng A? Ang mga anak ay isang pagpapala at gantipala mula sa Panginoon. Ano ba ibig sabihin ng pagpapala? Blessing. Right? Blessing. Ano naman yung gantipala? Pabuya, reward, tama. So, ang mga anak pala natin, hindi po yan pabigat. Okay? Isa po silang blessing from the Lord. At isa po silang gantimpala. Okay? So, babasahin ko po itong verse na to, sabi sa awit, okay, or Psalm 127 verse 3, ang mga anak ay pagpapala at gantimpala mula sa Panginoon. Sinong naniniwala na ang mga anak po natin ay talagang mga blessing? Okay, may mga ibang hindi nagtataas ng kamay. Sana pagtapos ng seminar na to, talagang meron kayong lesson na matutunan. Okay? Okay, dahil si God po ang nagbigay sa atin ng ating mga anak, consider po natin sila para mga regalo. Pag regalo po ba, tinatanggihan natin? Hindi, di ba? Tinatanggap po natin na ng buong-buo. Tama? Mahal na mahal po dapat natin sila. Kasi kahit na makukulit po yan, may mga araw talaga mo. Hindi mawawala yan na. Kasi tayo rin naman po, makulit naman po talaga tayo, right? Pero si God, very patient sa atin. Right? Hindi siya nagsawang magpatawag sa atin. So, ganun din dapat tayo. Minsan mahirap ito. Minsan mahirap kasi siguro yung iba sa atin hindi nakaranas ng acceptance mula sa kanilang mga magulang. Mahirap siyang ibigay sa mga anak kasi nung bata naman ako, pabigat lang sa mga magulang ko eh. Nung bata naman ako, maaga pa lang ginawa na akong breadwinner. So, dapat ganun din yung gawin ko sa mga anak. Pero ano po ba yung sinasabi kasi ng Bible? Ang sabi ng Bible na reward niya ang mga anak eh, hindi sila pabigat. Kung sa tingin natin, tayo naging pabigat, or sabi ng mga magulang natin, naging pabigat tayo. Let me tell you something. Kay God, hindi po kayo pabigat. Okay? Never po tayo naging pabigat kay God. Kasi pinlano na tayo na mabuhay. Kung plano na yun, ibig sabihin, meron kayong destiny. Meron siyang ipapagawang mission para sa inyo. At isang mission nyo nga ngayon ay maging anak ng mga anak. Right? So, sabi nga dun sa isang verse, we are fearfully and wonderfully made. Okay, fearfully and wonderfully made. Hindi po tayo pangit, hindi po tayo walang value. Hindi po. Talagang pinili tayo ng Panginoon even before you were formed in the womb. Okay? At ganun din po ang ating mga anak. Alam niyo po kay God, walang aksidente. Kahit nasabihin niya na hindi ko naman pilan pagkaanak, bigla na lang nangyari. Kay God, wala pong aksidente. Pilanan niya. Sana po, kung meron man sa puso ninyo na nagsabi nyo na naisip nyo yun na aksidente lang to, kailangan ko lang panagutan na pilitan lang. Sana po, tanggapin nyo na isa tong regalo at pinlan ito nyo. Okay? Maaari pong ang mga biyaya, kunyari mga anak natin, kasi multiple kids yung iba sa atin, ano? Maaaring ibang anak natin, yun yung mga matatalino, maraming talento, mababait, maaaring sila yung pinapaboran natin. Maaaring sila yung sinasabi, oo yan, yung anak ko na yan, biyaya yan, yung grade 1 ko na yan. Pero yung grade 6 ko na yan, ako, sakit sa ulo yan. Palagi ko, ibang nagpadala niyan, hindi sila. Sana naman po ay hindi. Kahit na ano po ang talento nila, kahit ano pa man ang grades na makukuha nila mamaya, biyaya pa rin po yan ni God. Okay? Hindi po natin batayan ang mga grades ng mga anak natin para mahalin natin sila. You know, I would always tell the kids, at Testament din si Martina, I would always tell them, anak, there is nothing you can do that will make me love you less. Kasi gano'n din po yung sabi sa akin ng Lord. Anak, wala kang pwedeng gawin na
mo, anak, mahal kita. Mahal na kita. At sana po i-assure niyo yung mga anak niyo doon. Every day na pagising niyo sa umaga, anak, alam mo, sobrang blessed ko, anak kita. Anak, sobrang blessing mo sa pamilya natin. And when you speak life, when you speak those words, guess what? Yung mga bata ko, talagang mag-stay yan sa mga hearts nila. At alam nila na, ay, hindi pala ako mabigat. Hindi po pala ako, kailangan aralin, kailangan gastusan. Ako pala isang blessing. So, remind natin yung mga anak natin na talagang blessing po sila. At hindi sila burden. Okay? Okay. So, ang isa ko pang gusto sabihin, no, na dahil po binigay siya sa atin ni God, ibig sabihin, gusto ni God na alagaan natin ang mga anak natin according to His plans, according to His ways. So, ang pag-anak ko ay isang pribilegyo. Pribilegyo. Okay, tama pag-pronounce. So, privilege po siya. Hindi po lahat ay nagkakaroon ng pagkakataon mag-anak. Tama? Marami tayong kilala, right? Sa showbiz or sa mga kaibigan natin. Gustong magkaanak, nagtatry, pero hindi makabuo. So, isa po itong pribilegyo na huwag po sana natin iba sa walang bahala. Na, porke may anak ka, maraming anak, hindi mo na sila nababalo, katulad ng pag-value. At isa pa, no, sana walang favoritism, yung na-mention ko kanina na porke magaling isang anak, yung sa hindi, huwag po natin iparamdam sa kanila na meron tayong pinapaboran. Alam mo sa Bible, maraming naging kasong gano'n, no? Si Jacob, naging favorite yung anak na si Joseph, nagkaloko-loko yung relasyon ng mga magkakapatid. Nasira yung relasyon nila dahil pinaboran ng ama yung isang anak. So, huwag po tayo magpakita ng favoritism. Siguro natural na meron tayong mas close na anak or meron tayong mas mag-ano loob. Pero huwag po natin iparamdam sa kanila. No? Kahit na makulit yung isa, paramdam pa rin natin na blessing siya at mahal natin siya. At isa, na-mention ko kanina, huwag natin iparamdam na sila ay burden. Yun, paulit-ulit ko sabihin. Kasi nga, no, para silang mga arrows. Alam niyo po yung pana, right? Alam niyo po kung paano yung ginagawa. So, matagal na proseso pala yun. No? Noong unang panahon, kailangan nilang i-straighten yung arrow. Straighten yan na para pag ni-release, by the time na ni-release yung arrow na yun, it will hit the mark. It will be straight and it will hit the mark. Ganon din po yung mga anak natin. Hindi yan one time na, anak, sinabi ko na yan, dapat alam mo na yan. Hindi, araw-araw natin silang gagabayan, araw-araw natin silang paaalalahanan, hanggang sa dumating yung time na i-release na natin sila from our quiver, from our poder. Okay? Kapag dumating na yung time, which is sobrang short lang ng period na yun, mga magulang. Sobrang bilis lang ng panahon na yun na isa-shape natin sila, matutuwirin natin yung landas nila. Para by the time na ready na sila to go out in the world, straight na po sila at ma-hit nila yung mark nila, which is not just a successful job, pero ang gusto natin is yung saan sila mapunta. Sa heaven, yun yung ultimate goal natin para sa kanila natin. Hindi lang yung makapagtapos, hindi lang makakuha ng magandang trabaho. It's to enter the kingdom of God. I hope pare-pare po tayo. Okay, so yun po yung letter A natin. Letter B. Okay? A again, anak ay gantimpala or blessing from the Lord. Letter B. Ang Biblia ang ating gabay. Sino po sa atin may mga Biblia sa bahay na inaalikabukan? So marami po tayo. Sure marami ng alikabukan. Pakilinis lang po mamaya at buksan-buksan natin baka inaagnas na yung mga pages. Pero sana po, no, yung mga Biblia natin, hindi lang po siya dekorasyon sa bahay. Na hindi lang po siya sinasabi lang natin, mag-anak, magbasa ka ng Bible mo, pero tayo mismo, hindi natin ginagamit. Bakit po ba? Bakit natin kailangan ng Biblia? Sabi dito sa verse na to, Salmo 119:105, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Trivia, alam niyo po ba noong unang panahon, pag naglalakad sila, di ba may lampara sila? Wala pang fluorescent light na rin. Ganyan po sila maglakad. So hawak nila yung lampara, tapos
nasa paanan po nila para makita nila yung kalsada. No? Nung time nila Moses, ganun sila. So, yung word daw po, o yung Biblia, o yung salita ng Diyos, para po siyang lampara sa ating mga paa, para hindi tayo madapa. At sana ganun din po natin siya ipapahaya sa ating mga anak na kailangan mo ng Biblia, kailangan mo ng salita ng Diyos para hindi ka madapa, hindi matapilo. May isa pa akong verse na ipapakita. Sabi dito, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Okay? Train na pa siya the way he should go. When he is old, he shall not depart from it. Ano ibig sabihin ng training? Sino dito yung may mga sports? Basketball. Ayan, di ba basketball? Si Sir, okay, ano pa bang sport? Ang betting hindi po sport yan. Ang sabong hindi po sport yan. So, sino ba? Golf, volleyball, yan, table tennis, badminton. Di ba po, kapag nagtitraining, everyday yan ginagawa. Everyday tayo nagpapakita. Para siyang muscle building eh. So, everyday po kailangan siyang ginagawa. Ganon din sa pagpapalaki ng anak. Everyday po yan. Yung hirap natin, yung mga sakripisyo po natin, pag-gising sa umaga, para maganda ng mga bata. Everyday po. Pero ang sabi dito, ituro ang dapat niyang lakaran. Ano po ba yung dapat lakaran ng ating mga anak? Yan po yung dapat alam niya sa puso niya, salita ng Diyos. Right? Kunwari, may bago kang appliance o kaya kagamitan sa bahay. Di po ba binabasa muna natin ang instruction manual natin? Right? Nagbabasa muna tayo ng instruction manual bago natin ito gamitin. So, check of love. Paano ito hugasan, paano ito linisin. Ganun din po sa mga ating anak. Nung pinanganak po yan, may warranty at mayroong instruction manual po yan. At nasa Bible po yun. Magugulat kayo na ako sobrang helpful sa akin ng Bible. Paano magdisiplina? Nasa Bible. Paano natin sila pagsalitaan? Nasa Bible din po. Lahat yan, even our marriages, no? Sa panghitungo natin sa mga asawa natin, nasa Biblia rin yan. At dapat daw po, pagkagising sa umaga, habang naglalakad, bago matulog, papunta sa eskwela, puro dapat si God ang pinag-uusapan natin. Baka iniisip nyo, di na yan uso ngayon, ano na yan, outdated na yung Bible na yan. Hindi po, ang Bible ay never naging outdated. Sobrang buhay po. Buhay na buhay ang Bible. At ito po ang ultimate guide natin. Kapag ako, may sinabi ako na, alam niyo po, dapat hindi kayo, medyo sensitive topic. Alam niyo po, dapat ang asawa, babae, lalaki lang. Hindi totoo yan. Palagay ko, okay lang kahit hindi babae o hindi lalaki ng mga asawa. Kasi yun ang nararamdaman ko. Paano kung lahat tayo iba-iba ng nararamdaman? Di ba po? Kaya meron tayong ultimate truth. And that is the Bible. The Bible is our only guide kung para malaman natin ano ba talaga yung basihan ng katotohanan. Kasi kung wala, it will be subjective. Magkakagulo po ang mundo kapag tingnan niyo sa Olympics ngayon, may mga sinama na silang transgender. O paano ngayon? Nananalo yung mga transgender kasi kalaban nila weaker bodies, which are women, right? But naturally, ang mga men malalakas. So pag sumama yung mga transgender men sa Olympics versus the women, sila yung nananalo. Sino ba nagsabi nun? Eh sabi sa Bible, a man is man, a woman is man. So sensitive topic, but I had to say that. Parang nag-ano siya sa heart ko na i-impart ko sa inyo, lalo na ngayon, no? Yung mga wala yun sa script ko by the way, pero yung mga kabataan ngayon talagang very exposed po sa LGBT. At I pray, no, sa itong Comembo School, pati po sa mga pamamahay natin, na talagang gabayan niyo po, maging strong po kayo sa paggabay sa mga bata. Kasi hindi tama yung mga nakikita nila sa TV show, sa social media. At kung yun po ang pinapanood nila araw-araw, guess what? Yun na rin ang paniniwalaan nila. Nakita nila si Vice Ganda, tama yung ginagawa ni Vice Ganda, ako rin pala pwede na akong maganan at magsuot ng tama. Hindi. Ang sabi ng Bible, hindi na. So, parents, paalala lang po, no? I hope talaga ang Biblia po at ang salita ng Diyos ang number one natin. Hindi po ang mga social media vloggers,
artista, hindi po yun. No? Si God po. Si God ang number one. So, balik lang po ako sa aking script. Pasensya lang, nag-diverse naman ng konti. But I was saying that the Bible is the only truth, right? Kahit kailan laging tama at hindi naluluma, hindi po siya outdated. Huwag po natin sabihin na luma na yan, hindi tama. So, tayo mismo mga magulang na sana unang makakilala sa Diyos. Kasi kahit sabihin natin na, anak, huwag kang magnakaw, tapos maya-maya may kinukuha tayo, right? O anak, huwag kang magsinungaling, bawal magsinungaling. Tapos pag may kumatok sa bahay, sabihin mo, wala ako. Diba? Tayo mismo nakikita ng mga bata, it's more taught than taught. Tama po? Kung ano yung nakikita ng mga bata, yun ang mas nagagawa nila. Guilty rin po ako doon, parents. Hindi po ako nagsasalita dito parang perfect. Kasi even my kids, sasabihin nila sa akin, Mommy, you did not keep your word. Sabi mo sa amin, keep your word. Pero ikaw sabi mo, magbabasa tayo ngayong gabi, pero tinulugan mo kami. O kaya may ginawa ka iba. You did not keep your word. Nagigilty rin po ako yun. Whenever I get convicted, pwede po tayong mag-apologize. Pwede po tayong maghingi ng sorry. Sorry, no? Pag uwi natin mamaya, anak, meron ba akong nagawa? Meron ba akong nasabi sa iyo na kailangan mong ihingi ng tawad? Alam mo, magandang exercise po yun. Every time na dinedate ko yung mga anak ko, kapag nagpupunta lang akong grocery, may kasama akong isang bata. Pag magpapalinis ako ng kung ano man, kung may dadalhin ako sa bangko or may dadalhin ako sa school, may kasama akong ibang bata para. At dinedate ko sila. Kasi gusto ko ng one-on-one. Tatanungin ko sila, na may nasabi ba si mama na kinasama ng loob mo? Na kailangan kong ihingi ng sorry. Hindi po totoo yung sabi ng mga magulang natin na ako yung matanda, hindi ako pwede magpakumbag. Ikaw mag-sorry sa akin. Hindi po totoo yun. Tayo rin pong mga magulang ay nagkakasala, nagkakamali. Siyempre, tao lang naman tayo. So, pwede po tayo mahingi ng sorry sa mga anak natin. And you know what? When they see the humility, when they see the sincerity and the genuineness. Pag nakita nila na sincere po na genuine po yung paghingi natin ng tawad, lalo po nila tayo, mataas yung tingin nila sa atin. Tama ba yun, anak? Baka I'm speaking on myself. Pero talaga yun, na parang si Mami nag-sorry at nakikita ko na talagang tinatry niya magbago. So, mas nag-iiba yung tingin sa atin ng mga anak natin. So, okay na po yun, mag-sorry tayo. At continually, tayo rin po dapat maglakad din tayo according to God's word. Hindi lang puro, anak, gawin mo yan, sabi ng Bible. Pero tayo, hindi naman natin ginawa. Isa pa po, have a personal relationship with God. Yun po talaga, I could not stress that further. Hindi po natin mapapasa yung talino sa mga anak. In the same way, hindi natin mapapasa yung faith, yung pananampalataya natin sa mga anak natin. Yung kung ano yung meron tayong relasyon with, hindi natin na naibigay sa sabi ko nga sa mga anak, hindi ako habang buhay na dito. Pwede ako kunin ni Lord ngayon, bukas, mamaya, hindi yan alam. Pero importante, pag may nangyari sa iyo, nasa Bible yun, there will be troubles. Sinabi yun ni Lord. Ang importante, tatakbo sila kay God. Hindi sila tatakbo sa social media at mag-run. Ay, nako, may ganyan na nangyari sa akin. Hindi sila tatakbo sa kani-kaninong kaibigan. Hindi sila tatakbo sa mga, pwede naman sa mga tao, mga pinagkakatiwalaan natin. Pero sana una-una silang tumakbo kay God. Yun ang gusto natin, na may personal relationship sila kay God. At habang bata pa po, gabayan natin sila towards God. Hindi pa huli ang lahat. Sabi niya, grade 6 na yung anak ko, wala na. Ano na yan, wala nang panahon sa Bible. Hindi na yan nakikinig sa akin. Hindi pa po hopeless. Hindi pa hopeless kids. Pwede pa po natin sila i-connect sa mga tao, tutulong po natin sa kanila. At pati na rin tayo, syempre, obligasyon po natin bilang mga magulang. Which brings me to my next point. Responsibilidad natin ang mga bata. Hindi po ang lolo, ang lola, ang kapitbahay, ang nakatatandang kapatid,
At hindi rin po ang social media. Please, hindi po social media ang dapat ipalag sa mga bata. Nakakalungkot ngayon kasi nakikita ko na pag kumakain, naka-gadget na, naka-cellphone na. Wala na yung nag-uusap ang pamilya. Sa amin, bawal yun. Pero minsan nauhuli pa rin nila ako sa Facebook. Pero bawal sana sa mga magulang din, walang cellphone habang kumakain. Para talaga makapag-usap tayo. Doon natin trash out kamusta ka anak? Anong nangyari sa school? Okay lang. Usually ganun yung mga sabi ng bata. Ano? Pero kapag inupuan natin sila, yung pag-ready na sila, nandun ka lang sa tabi nila habang sila gumagawa ng homework. Alam niyo, bigla na lang mag-open namin. Alam mo pala kanina, napagsabihan ako ni teacher. Alam mo pala ganyan, bakit ano nangyari? Tsaka iwasan din natin yung mga reaction ng mukha natin. Bakit mo naman kasi ginawa yun? Nakakunot na agad yung ulo natin. Di natakot na yung mga anak natin mag-open up. Imbis na mag-open yung mga hearts nila, nakakunot na yung ulo mo, tumataas na yung boses mo, madi-discourage mag-open up. So, ano lang tayo, kalma lang po pagka nag-open up yung mga anak natin. Talaga anak, bakit ano ba nangyari? Bakit? Anong sinabi niya? There will be a lot of conversations, rich communication with your kids, and we need plenty of time. Be present. Anak, next kami. Be present. Do you know that love is spelled as T-I-M-E para sa mga bata? That's how they spell love. T-I-M-E. They need your time. They need you to be there, physically present. Kailangan po nila yung gabay natin. Hindi lang tinext mo, kumain ka na dyan, nandiyan na yung saing, nandiyan na yung pagkain, i-microwave mo na lang, init mo na lang. Kailangan na doon po tayo. Let's make time for them. Kung maaari nga po sana during meal times, magkakasama po tayo. Isa pa pong gusto kong sabihin, ang mga anak po natin, ito medyo sensitive topic din. Ang mga anak po natin ay hindi po retirement fund. Okay? Obligasyon po natin ang mga anak natin. Hindi po sila insurance policy na para umangat po tayo sa buhay. Sige, may basahin akong verse. Hindi galing ito po sa akin, but galing po yan sa Bible. Sige. Ang mga magulang ang dapat mag-impok para sa mga anak at hindi ang mga anak para sa mga magulang. 2 Corinthians 12:14. Sige po, picturean nyo. Padala niyo sa mga magulang. Huwag naman po, gano'n. Kasi baka yung iba sa atin, naiintindihan ko naman po. Yung iba sa atin, baka po na-obliga. Bata pa lang, na-obliga na kayo ang magtaguyod ng mga pamilya na dahil siguro nagkasakit ng magulang. Pero, break natin yung cycle na yun. Ngayong narinig nyo na po, break natin yung cycle of having our kids have that pressure. Alam niyo na, i-exasperate din po yung mga bata. Kapag nakakuha sila ng ganong pressure na, kailangan ko pala mag-aral, kailangan ko pala maging scholar para may taguyod yung pamilya ko. Hindi po ganun mga parents. Mahal na mahal po natin sila. Na gusto natin maging successful sila, hindi dahil para maiangat tayo. Pero guess what? Pag tama po yung pagpapalaki natin, kapag tama po yung mga puso nila sa Diyos at may tama sila, hindi natin sila kailangan mag-ibigay. Sila na mismo, may kusa. May kusa na silang tulungan tayo. Pero huwag natin sila i-obliga. Because let me tell you something. Today in this day and age, okay, dito po, because of the pressure na mapagkakitaan natin yung mga anak natin, dyan po nang nangyayari yung sex trafficking. You've heard of that, right? Sex trafficking. That's a very, very sensitive topic. Pero very, very big scale po pala siya. Sex trafficking. Ano pa? Abuse of kids. Abuse na physically or with words, emotionally, right? Hindi na natin pinapatulog para makapagtinda sa gabi, tapos umaga magtitinda pa rin, basta pasok sa eskwelahan. Hindi po yun ang disenyo ng Panginoon para sa kanila. Tayo po ang may obligasyon sa mga anak natin. Yung iba naman, may mga matatanda ng anak, hindi na nakapag-asawa yung mga anak kasi feeling nila, burden pa rin nila yung, may responsibilidad pa rin sila sa mga kapatid nila. So sana hindi po natin yung ipasa sa kanila.
At kung nagawa man yun ng mga magulang natin, ipagdasal na lang po natin sila na i-break natin ang cycle. Okay po? That was a sensitive topic, but I just needed to say that. Kasi nga po, tayo talaga, sinabi yan sa Bible na tayo dapat ang mag-invoke para sa kanila. Kailangan ko mag-notes kasi parang hindi ko alam paano i-condense lahat ng sobrang daming parenting tips. Pero I hope na hindi ito yung huli na makikita tayo. Sana may mga next pa po. Kasi ang dami ko itong gusto ikwento, kaya lang ginano na ako ng anak ko. Sabi, Mami, yung time mo. Sige po, so bibilisan ko na. Okay? Alright, may isa pang verse akong gusto ipakita. At kayo namang mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng mga anak ninyo. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. So again, do not, fathers, do not exasperate your children. Yun po yung sinabi sa Bible in English. Huwag natin silang palakihin na magkaroon ng bitterness. Na dumating ang punto na may hostility na ayaw na nila sa atin. Dapat po, meron tayong relasyon na hanggang pagtanda nila ay maayos pa rin tayo sa kanila. So again, that's through the Word of God. Yeah? Alright, I'll go now to letter K or K. Kasama mo ang Diyos. Kasama natin lahat ang Diyos. Ang verse natin ay, sige anak, pag-flash. Kung wala ang tulong ng Kung wala ang tulong ng Panginoon sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat ng Panginoon sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay nito. Okay. Unless the Lord builds the house, your labor is in vain. Lahat po na ginagawa natin, walang katuturan kung wala si God sa picture. Okay. As parents, ito naman yung kabaligtaran ng kanina. As parents, some of us, we feel na pasan natin yung kinabukasan ng mga bata. No? Feeling natin tayo lahat. Right? Nagiging wonder moms tayo, wonder dads. Kasi feeling natin, tayo ang masisisi. In the end, pag hindi naging maganda yung kinabukasan nila. But I'll tell you something. Gaano man natin kamahal ang mga bata, mas mahal sila ni God. Anak, pakipress. God loves them. God loves our children more than we can ever love them. Can you say that to yourselves? God loves our children more than we can ever love them. Kung gano'n naman kamahal yung mga bata, infinitely more, mas mahal sila ni God. At si God ang mahal. Ang kailangan lang ni God ay mag-partner tayo with Him. He needs us to partner. Okay? Sorry, medyo mainit po. Pero okay naman po tayo. Tayo pa? Konti na lang po. Ang gusto ni God ay makipag-partner tayo sa Kanya. No? Tatrabahuhin natin ang parenting, pero at the same time, si Lord ang may hawak ng kinabukasan ng mga... Si God ang may hawak ng kinabukasan ng mga bata. Okay, so it takes a lot of effort, deliberate effort. It takes a lot of patience, mga parents. Saan po ba nakakabili ng pasensya? Araw-araw na lang. Saan po ba yung nakakabili ng pasensya? Alam niyo kung saan? Unlimited source kay God. No? Para tayo nag-charge. Every morning mag-charge lang tayo kay God. Lord, kailangan ko ng pasensya. Magtuturo na naman ako ng mga anak ko. Lord, kailangan ko ng pasensya kapag kinuha ko yung grades mamaya at may mga palakol akong makikita. Lord, bigyan mo ako ng grace para mahalin pa rin ang mga anak mo. Kahit despite of their weaknesses, despite of the grades that we will see, right? Mahal natin ang mga anak natin. So, kailangan natin ng help from the Lord. Pray, pray, pray. Yan lang po yung mother sa inyo. Pray, pray, pray. At hindi naman po tayo pababayaan nila. He is our partner at kasama po natin siya sa lahat ng ating gagawin. At alam niyo po, kaya kami nandito rin, parang pag naggagawa ng bahay, may mga karpintero, merong contractor, may electrician, tubero, right? Ganon din po sa pagtataguyod ng mga anak natin. Kailangan natin yung kasama, hindi lang puro tayo.
kailangan, at alam niyo po ba, nakakatuwa, kasama ko ngayon si Fem, si Jen, yan, nandiyan. Sila po yung mga ka-small group ko rin. At yun, nag-usap kami na ano yung mga problema namin sa mga anak namin, ano yung mga problema namin as parents, at nakaka-encourage. Kasi kapag may kasama ka na, feeling mo, hindi pala ikaw nag-iisa. So, I encourage you, find someone na mag-encourage sa inyo to speak life to you kapag napanghihinaan na tayo. At alam niyo po, nandito rin kami. Kaya po kami nandito ngayon. Kasama niyo kami para tulungan kayo sa pagpapalaki ng inyong anak. May flash po ako ng QR code. Okay na po ba picture ninyo? Or scan? Kung mahina po ang signal, meron kaming mga flyers na kaya. You can sign up. Kung gusto niyo pa pong makarinig ng mga parenting seminars, or kung gusto niyo naman pong couples retreat or couples seminars, scan nyo lang po ito. Bigyan niyo sa amin yung pangalan at numero nyo. We'll get in touch with you. We'll connect with you para naman po hindi kayo nag-iisa at meron kayong kasama sa pagpapalaki ng mga bata. So to end, is it okay if I pray for all of you, for all of us? Okay lang po ba? I'll pray for us. Sige po. Picturean niyo na po? Okay. Sige po. Panginoon, maraming salamat po sa panahon na binigay niyo sa amin ngayon. Thank you for this opportunity, Lord, na makapag-share ng pagmamahal mo sa kanila at makapag-share po ng mga parenting tips. I know, Lord, napaka-iksi ng panahon, but I know, Lord, nangusap ka sa bawat isa sa kanila, Lord. Tinapik mo sila, Lord. Meron kang gustong iparating sa kanila ngayong umaga. At Lord, I pray na i-accept nila yon. I pray na magre-respond sila doon, na hindi nila ipagsasawalang bahala yung mga narinig nila ngayon. At they will really, Lord, ask for your help. Lord, maraming salamat sa pribilehiyo, Lord, na alagaan na itong mga regalo mo sa amin. Maraming salamat, God, na binigyan mo kami ng mga anak namin, Lord. Isa silang mga pagpapala. At alam namin, Lord, na mahirap, pero kasama ka namin sa araw-araw, Lord, para gabayan kami. Lord, help us, Lord, to parent our kids with love, with grace, with sincerity, with humility, and most of all, Lord, ikaw yung titignan namin kung paano mo kami pinarent, kung paano ka nagtyaga sa amin, Lord, kahit gaano katigas yung mga ulo namin. I pray, Lord, na ganun din po namin ibibigay yung pagmamahal at pasensya sa aming mga anak. Maraming salamat, Lord. Patnubayan niyo po at gabayan ng bawat isa sa amin, Lord. Bigyan niyo po kami ng malakas na pangangatawan at lahat po ng pagbabudget, Lord, lahat ng mga challenges namin, kayo na pong bahala, Lord, dahil alam namin meron kayong mission para sa amin. Maraming salamat, Lord. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. Ako po ulit si Jay Clavio. Kasama ko po si Fem, si Jen, at si Martina. Thank you po again for the good cares. Magandang umaga po. Pwede po ba mag-selfie? Pa-selfie lang, isa, para ano. Yan, documentation lang po. Okay? Smile everybody. Sama kayo na. Alright, 1, 2, 3. Okay, sama daw tayo. Isa pa po. Sorry, one last. Ready? 1, 2. Isa pa. Okay, 1, 2. Masaya lang. Okay. Maraming salamat po. God bless you po.
Pinapatin yun yan, may Para sa seminar ko na. Apo, nakalista na ba yung kamay? Nakalista na. Okay. Good morning, ma'am. Asera rin na kayo. Nandito pala. Wala pa mo, may. Hindi ko may napon eh. Ay, yung officer na lang. Sa classroom na po. Thank you po. Parang hindi ka pindot ah. Message ko na lang po kayo. Tama ka daw dito, ako. Tama. Yes, yes. Ano ba? Oo, paano ko ilalabas? Yung, post ko rin lang yan. Sabi ko dapat nagpangkas na lang ako. Ang hirap kasi yung mga nag-drop sa amin. Sobrang hirap kasi.